Magandang gabi po sa inyong lahat at isang pagbati mula sa inyong political commentator na si Boying Aguilar. Ngayon pong gabi na ito, nais ko pong paksain sa aking komentaryo ngayon. Yung paksa na dapat na bang magbitiw sa pagkapangulo itong si Rodrigo Duterte. Pero bago ko po umpisahan talakayin yung katanungan na yan, nais ko muna magbigay ng komentaryo dun sa kamakailan lang napanood natin sa ating mga television sets. Siguro mga 2 or 3 years ago, kung hindi ako nagkakamali. Ang tinutukoy ko po ay yung paglitaw ni Pangulong Duterte sa television. Matapos ang mahaba-habang panahon ng kanyang mahiwagang pagkawala sa paningin ng publiko. Kung naalala nyo po, mayroong 2 linggo na hindi makita itong Pangulo na ito at nawawala siya sa public view, hindi makausap, hindi lumilitaw sa publiko, hindi tumatanggap ng regular na bisita, kaya hinahanap siya. Kaya po, kung maalala ninyo, trending sa social media, sa Twitter, yung nasaan si Pangulong Duterte. Hinahanap siya ng taong bayan. At dahil tumitindi yung paghahanap sa kanya, yung kanyang super alalay, yung kanyang paktotum cum butler, cum personal assistant na si Senador Bongo, naobliga pang maglabas ng video yata yun na siya'y nag-golf sa kalagitnaan ng madaling araw, alas 2 yata ng madaling araw. So ayon sa kanila, pinakitang naglalaro ng golf sa alas 2 ng madaling araw at nagja-jogging at nakasakay sa motorsiklo itong si Duterte para ipakita sa taong bayan na huwag niyong hanapin ang Pangulo dahil hindi naman siya naghihingalo o patay o kung ano man nangyari sa kanya, kundi buhay na buhay. Kaya ito, ang katibayan na buhay itong Pangulo na ito. Kaya po, hindi ako nagkakamali yun nga, lumitaw siya sa public, pero hindi yata live yung kanyang appearance, parang pre-recorded. At doon ay pagkaraan ng mga 2 linggo na hindi siya makita, hinahanap siya. Ay at last, lumitaw din itong ating Pangulo na ito at kaharap niya yung mga ilang opisyalis doon at kung tawagin tayo talk to the people. At yun nga po, sa akin naman, nung pinanood ko yung pre-recorded message na yun, sa halip na ako'y nagkaroon ng kapanatagan na nakita ko na buhay pa pala itong tao na ito, pinakinggan ko ng ilang sandali yung mga pagkasalita niya, pangatwiran niya, mga paliwanag niya kung ba't siya nawawala ng 2 linggo. Ako naman po, sa halip na magkaroon ako ng kapanatagan, lalong dumami ang katanungan sa aking isip batay dun sa mga narinig ko na pangatwiran niya. Yung pong unang obserbasyon ko, hindi ako masyadong nagkaroon ng uneasy nito kasi napakinggan ko sa typical Duterte. Pag-appear niya sa TV ay yun nga po, kinastigo niya yung mga kritiko niya. Yung sinasabi niya mga nananalangin daw para mamatay siya. At ang sabi niya in typical Duterte fashion, sabi niya my critics have to pray harder in order for me to die because I'm not going to die any moment now and they have to pray harder for me to die. Ewan ko kung saan niya nakakuha yung kaisipan niya na yun, na yung mga kritiko niya na yun na nalangin para mamatay siya. Hindi niya masyadong tinukoy ng kung sino-sino yung mga tao na yun na nalangin sa kamatayan niya. Pero ang sabi niya ay hindi pa ako mamamatay dahil kulang pa kayo ng panalangin para mamatay ako. At yung isa ko pong naobserbahan doon, yung typical Duterte brand of public appearance. May kahalong mura, insulto personal. Kung di ako nagkakamali ay pinagmumura niya yung kanyang kritiko na nakakulong.
yung magiting na senadora at human rights defender na nagangalang si Senadora Laila de Lima. At ang sabi niya itong babaeng ito kanya ano to? PUTA. Pasensya na po kayo, hindi ko masabi. Hindi naman po ako sanay magsalita ng mga ganung panata. Kaya sabihin ko lang PUTA. Sabi niya, itong kalabang ko na ito, itong babaeng ito, ano to PUTA ito At saka ito piinang ito. Sabi niya, kung ikaw nasa bilangguan ngayon, sabi niya, mag-taste ka. At kami naman dito, wala kami sa bilanggo, kaya masaya kami rito. Or something to that effect. I cannot say verbatim what I cannot recall verbatim what Duterte said. But more or less, substantively, yun ang sinasabi niya. Ikaw, sabi niya, dilima ka, malungkot ka dyan, magdusa ka dahil nakakulong ka. Kami naman na nasa labas, okay lang kami rito, masaya kami rito. At pinagmumura niya yung babaeng senadora na yun. Hindi ko naman maintindihan kung bakit niya ginagawa yung bagay na yun. Isang tao na, isang babae na nakakulong. Ni walang kayang utusan, kahit isang pulis. Ni walang kapangyarihan, hindi maka-attend ng sesyon sa Senado. Hindi ko naman maintindihan kung bakit niya masyadong sinisisi yung senadora na yun, nakakulong. Samantalang lahat naman ng kapangyarihan nasa kanya. Kung ano man yung hindi magandang nangyayari sa bansa natin, sino? Who's responsible? Definitely the one who is in power. And who is in power? None other than Rodrigo Duterte. Ba't ko po nasabi yan? Hindi ba si Duterte, nasa kanya lahat ng kapangyarihan ngayon? Siya ang nag-appoint ng mga Supreme Court justices na yan. Siya ang commander-in-chief ng Pilipinas. Bilyon-bilyon ng budget sa kanyang opisina, sa kanyang intelligence fund. Nasa kanya lahat ng makinarya ng gobyerno. Nasa kanya ang super majority sa House of Representatives. Kaalyado niya yung mga senador, mayorya ng mga senador. Meron siyang control and supervision sa local government. At lahat ng agency, bureau at instrumentality na nasa ilalim ng executive department nasa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pa niyang murahin at tawagin na maruming babae si Miss De Lima. Ako naman nagtataka kung bakit masyado namang overkill yung ginawa niya na yun. At ako naman po, hindi ko naman personal nakilala yung senadora na yan. Wala din akong kilala kahit isang tao na malapit sa kanya. Na medyo ako po yung nagtataka lang kung ba't kinakailangan pa niyang sabihin yung bagay na yun. Sa isang babae na wala namang kapangyarihan at nakakulong na. At wala naman ng matinding boses sa gobyerno sapagkat nakakulong nga doon sa isang piitan doon. Kaya sa akin po talagang very strange yung kanyang kung hindi ko masyadong ina-analyze tong si Duterte, very strange sa akin yun. Kung ngayon mo lang maririnig si Duterte at hindi mo masyadong ina-analyze yung kanyang personality style, magtataka kung ba't ganun ang kanyang very very punong-puno ng bitterness, tsaka venom, ill will, at vindictive spirit yung pagkakatuligsan niya doon sa babae na yun na nakakulong, na malayo yung kapangyarihan niya doon sa babae na yun, sa kanyang kalagayan nasa piitang kanon. At saka yung pangalawa pong naobserbahan ko doon yung pangangatwiran niya na kung ako kaya inutil, kamukha ng sinasabi ng marami dahil ako'y nawawala o kung ano man ang dahilan, kung ako'y inutil, papayagan ba ako ng mga sundalo na manatili sa kapangyarihan kung inutil ako? Ayun po ang kanyang sinabi. Ibig sabihin niya, the mere fact na siya'y nasa ika-5 taon na ng panunungkulan bilang presidente at hindi siya pinapatalsik ng mga sundalo, yun katibayan na hindi siya inutil. Ako naman po,
Kahit naman po tayo hindi henyo, ano po, nakakaunawa naman tayo ng logic. Ano po yung sinabi ni Duterte na yun na kung siya inutil daw, hindi siya magtatagal ng 5 taon at patatalsikin siya ng mga sundalo. Ang tawag po namin doon sa Latin non sequitur. Ulitin ko po, non sequitur. Ang ibig po sabihin ng non sequitur, yung conclusion ng isang tao. Ano po yung conclusion na yun? Ang conclusion niya eto pa ako. Hindi pa ako pinapatalsik ng mga sundalo. Yan ang conclusion ko. Bakit? Kasi hindi ako inutil. Alam po nyo, yung pagiging inutil o hindi inutil ni Duterte, yung kanyang yung kanyang mahusay na performance o palpak na performance bilang isang pangulo, walang kinalaman yun sa pananatili sa kapangyarihan. Hindi po ganun yun. Ang tawag po doon ay non sequitur. Yun po yung mga tao na nangangatwiran ng pangangatwirang non sequitur ay mga medyo mahihina po ang kaisipan nun sa usaping panglohika. Wala pong kinalaman yun, non sequitur yun. It doesn't follow. The conclusion of Duterte that he is still in power after 5 years flows from the fact that the military has not ousted him or launched a coup d'etat against him. And I say that it's a non sequitur because his being in power has nothing to do with his performance or non-performance. That would necessitate the military ousting him on the basis of his being inutil o hindi inutil. Yun po ang aking na-observando nung sabihin niya. Kaya sabi ko, itong Duterte na ito medyo mahina rin ang pukot nito. Palagay ko ba hindi logical mga tuwiran itong presidente ito. Yung kanyang sinasabi, yung kanyang conclusion na siya nasa kapangyarihan pa after 5 years. Therefore, hindi siya inutil. Ako po naratawa doon kasi po miskin na yung mga first year, second year na sa kolehiyo na kumukuha ng logic, hindi po tama yung kanyang conclusion na gano'n. Marami po akong kilalang mga leader. Kaya lang, gagabihin tayo. Pagka inisa-isa ko, napakadami yan. Marami po akong kilalang leader sa mundo ngayon. Tsaka ano mga nagdaang pang panahon ng kasaysayan, na inutil sila, pero hindi sila pinapalayas ng militar. Andun pa rin sila sa power. Bakit? Bakit sila nasa kapangyarihan at hindi pinapalayas ng militar? Dahil sa hindi sila inutil, kung makakang sinasabing dito, hindi po. Kaya sila hindi pinapalayas. Bakit? Kasi hawak nila yung militar Kinurap nila yung militar. Ano sabihin ng kinurap? Yung militar tinaas nila yung sweldo, pinuliticize nila, inapoint nila sa mga civilian position, binigyan ng mga pribileyo, binusog, at tinotolerate nila yung pang-aabuso ng militar, at yung kanilang kapangyarihan ay batay doon sa military power, nananatili sila sa kapangyarihan. Hindi dahil sa hindi sila inutil, o inutil sila, o hindi. Yung militar ang ginagamit nilang binti o poste para makatayo sila sa kanilang kapangyarihan para hindi bumagsak yung kanilang gobyerno. Kaya po wala pong kinalaman yung sinasabing Duterte na kaya nasa power siya sa loob ng 5 taon. Therefore, hindi pa siya pinapabagsak ng militar. Wala pong kinalaman yun. Napakarami po ang pahina po ng kasaysayan ay hitik na hitik sa mga example ng mga gobyernong inutil, abusado, mabaho, bulok, mapagsamantala, pero hindi sila pinapatalsik ng militar dahil yung militar ay hawak nila sa leeg. Maraya, ganyan po yung mga military dictatorship na umiirang ngayon sa mundo, tsaka mga nagdaang pang panahon ng kasaysayan. Kaya po yung sinasabi na ni Duterte, non-sequitur po yun. Yung po mga nangangatwiran na kamuhanok kay Duterte ng gano'n, pangangatwiran po ng isang tao na mahina ang ulo pagdating sa usapin ng logic. Hindi po batay sa maayos na pangangatwiran yung conclusion ni Duterte kung bakit siya ay nasa kapangyarihan pa hanggang ngayon. Yun po ang isang naobserbahan ko sa pagsumpot niya. Pero ang higit pong nakakabahala sa akin,
Kasi hindi, aminin ko po, hindi ko naman tinapos masyado mahaba yun, hindi ko naman tinapos, pero siguro baka naka isang oras naman ako. Or mahigit-higit, more or less. Pero ang nakakabahala sa akin doon sa nung mapakinggan ko siya, at last, pagkaraan ng 2 linggong hindi niya pagsulpot sa paningin ng publiko na hinahanap siya at lumika siya na agam-agam sa isip ng mga tao. May nagsasabing naghihingalo siya, may nagsasabing na mild heart attack siya, may nagsasabing ganito ganyan siya. Pero ang higit na nakakabahala sa akin yung sinabi niya na yun daw hindi niya paglitaw ng 2 linggo na kung saan hinahanap siya ng maraming tao at lumikha siya ng some kind of a paralysis in government or restlessness in government. Kaya daw niya nagkaganon, sinasadya raw niya na gawin yun. Yung kaligaliga na yun, na binungan ng kanyang mahiwagang pagkawala. Sinasadya raw niya yun kasi yung daw mga kritiko niya nabubuisit siya at hinahanap siya, nawawala siya, bilang paraan niya para tikisin niya yung kanyang mga kritiko, sinadya niya talagang mawala. Sinadya niya huwag na magpakita sa taong bayan. Sinadya na niyang huwag tumanggap ng bisita, huwag magpa-picture, huwag magpa-interview. Sinadya niya maging inaccessible sa mga taong gusto siyang makausap. At sinadya na niyang madiskaril yung normal na pagtatrabaho niya bilang pinakamataas na pinuno ng bansa dahil gusto niyang tikisin, inisin o busitin yung mga naghahanap sa kanya. Kaya sabi niya, para akong bata sabi niya. That's the word, Para akong bata Pagka ako iniinis o something like that, pagka ako iniinis, lalo akong mangiinis. Kaya sinasadya ko talaga na ako ay mawala. Dahil hinahanap niyo ako, lalo akong mawawala, lalo akong papahanap sa inyo. Alam po niyo para sa akin po hindi yan tamang kaisipan ng isang irresponsableng leader. Alam po niyo pagka yung kritiko mo, yung sinasabi ng kritiko mo, ang naging basehan mo para mawala ka ng 2 linggo, para inisin mo o patulan mo o tumugon ka sa mga kritiko mo na may katwiran naman kung ba't hinahanap ka. Dahil dyan ididiskaril mo yung normal mong pagkatrabaho bilang presidente, mawawala ka. Hindi po maganda yan. Maralagay po sa peligro ang bansa pagka ganyan ang kakitid ng utak ng isang presidente. Kamukha ng kakitiran ng utak na ipinakita ni Duterte nung 2 linggo siyang nawawala. Ba't ko po nasabing kakitiran ng utak yan na mawawala ka ng 2 linggo dahil lang sa gusto mong inisin o bustahin yung mga kritiko mo na naghahanap sa'yo? Alam po ba ninyo, nung 2 linggo na yun, nawawala si Pangulong Duterte, napakarami pong mga kritikal at mga krisis na pinagdadaanan ng bansa natin. 2 linggo nawawala siya. Ibigyan ko kayo ng halimbawa, nung panahon nawawala siya, doon naman pinagbuti nitong mga inchik yung pagkasamantala sa kahinaan natin bilang isang bansa. Mahigit 200 vapor yung maritime vessel na doon, nakaangkla doon sa Julian Felipe Reef na pag-aari natin, exclusive economic zone natin. At kinakamkam ng mga inchik, iikot-ikot sila doon. Ayaw umalis doon. At ipinapakita, hindi lamang sa atin, kundi sa buong mundo, na sila na may-ari nun. Isipin po niyo, noong mga panahon na nangangailangan na ang Pilipinas ng liderato, nawawala siya. Kasalukuyang nilalapastangan yung ating territorial sovereignty.
Alam po nyo sa mga nakakaunawa ng prinsipyo ng gobyerno, yung pong territorial sovereignty, napaka-importante po niyan. Countries go to war because of violations of their sovereignty, territorial sovereignty. Whether it be internal sovereignty or external sovereignty, basta sovereignty na ang nilalapastangan mo sa bansa, abay napakasakit po niyan sa isang bansa na tinuturing yung kanyang sarili na isang marangal na bansa at marangal na kasapi sa community of nations. Noong mga panahon pong nawawala si Duterte, patuloy na umiigting yung paglapastangan sa ating mga territorial sovereignty. Nasaan si Duterte? Wala. Bakit wala siya? Noong panahong kinakailangan marinig yung tinig niya, sa panahong ang mga Pilipino ay nalidemoralize dahil nakikita nila yung dayuhang imperialistang inchik na kinakamkam yung ari-ari na, bakit wala siya? Sabi niya, wala siya kasi binubwisit niya, iniinis niya yung kanyang mga katunggali sa politika, yung kanyang mga kritiko. Tama po ba yan? Tama po ba yan? Yung po bang decision-making process ng isang presidente? Yung po bang visibility ng isang presidente? Yun po bang reassuring presence ng isang presidente? Dapat mong iabandona, dapat mong bitawan, dapat mong kalimutan dahil lamang meron kang mga kritiko na gusto mong inisin, kung sino man yan, kaya Senador De Lima yan, o kung sino man mga kritiko yan, sinasabi mo. Dapat po ba na gano'n? Hindi po ba political immaturity yun? Kailangan ng bansa, ng isang leader, 24/7. Lalong-lalo pa nga, may mga development na ganyan na nilalapastangan yung ating sovereignty, hindi ka makausap. Inaccessible siya, si Duterte. Hindi mo siya marinig, hindi mo siya makausap, hindi mo alam kung sino nagpapatakbo ng gobyerno, kung sino yung mga nakapaligid sa kanya na nagpapatakbo sa mga panahon na merong ganyang krisis na nagaganap sa West Philippine Sea. Sabi niya, sinadya ko talaga. Ayun po kanyang sagot. Sa gitna ng mga ganyang problema, sabi niya, sinadya ko talaga na ako'y mawala. Sapagkat ako'y para akong bata na mentas mong iniinis ng kanyang mga kritiko, lalo daw siyang lalo niyang sinasadya yung kanyang pagkawala. Sa akin po talagang isip bata nga yung mga ganong klase ng leader na dahil lamang sa napipikon ka sa mga kritiko mo, mawawala ka sa kalagitnaan ng aksyon. Sa mga panahon na kailangan yung leadership, nawawala ka. Yun lang pala ang dahilan mo. Yung mga kritiko mo, gusto mo lang palang busitin. Yung isang leader po, a leader should be in the middle of action, especially in a time of crisis. And at no time should the leader abandon his reassuring presence and his proper role as the leader of the country simply because he wants to deliberately disappear in order to spite or to annoy or to vex the spirit of his critics. Kaya sabi ko, itong Duterte na ito talagang may pagkaisip bata itong Duterte na ito. Hindi siya nagtataglay ng political maturity ng isang leader na kailangan ng isang bansa. Alam po ninyo kailan ba ito? Hindi ako nagkakamali 2 elections ago in America, namimili yung mga Amerikano ng nominee na ilalaban sa pagka-presidente. Namimili sila ng presidential nominee ng Democratic Party at naglalabo-labo sila yung mga nag-aambisyon maging Pangulo ng Amerika at napunta yung usapan dun sa proverbial midnight call. Yan, proverbial midnight call. At kung di ako nagkakamali, ang naging tanong nung moderator ng presidential debate na yon, ng mga nagnanais maging nominado sa pagka-presidente ng Democratic Party, nominee ng Democratic Party, yung sabi ng moderator
Tataguluhin ko na po para madali natin maintindihan. Sabi niya, sa inyong mga naglalaban-laban na nagsasabi kayo na pare-pareho kayong karapat-dapat maging Pangulo ng Amerika. Sinasabi niya, pare-pareho kayong handa 24/7 na maglingkod at maging presidente ng Amerika. Who among you can answer the midnight call coming from any part of the world, assuming that suddenly a crisis explodes requiring your presidential leadership? Sino sa inyo, sa inyo, ipaliwanag nyo nga kung sino sa inyo ang nagtataglay ng kahandaan para sagutin yung biglaang tawag sa telepono na Mr. President, mayroong pumutok na gera dito, may pumutok na krisis dito, nilulusob tayo ng mga kaaway natin, may matinding krisis sa ating bansa. Anong gagawin natin? Sino sa inyo ang handa? Anytime nasagutin yan. Ang ibig sabihin po niyan, yung pong proverbial na midnight call na yun, ibig sabihin nun, yung Pangulo, kinakailangan he is always on his toes. He is always on guard. Kung anong pwedeng mangyari sa bansa mo. Hindi po pwede yung pangatwiran ng Duterte na mawawala muna ako ng 2 linggo kasi bunubuisit ko yung mga kalabang ko. Kasi yung mga kalabang ko ay tanong ng tanong, ba't ako nawawala? Therefore, mawawala lang ako ng 2 linggo. Hindi na nila ako pwedeng makausap, hindi na ako pwedeng ma-interview, hindi na ako pwedeng maging presente pa, hindi na ako pwedeng makita pa ng sa paningin ng tao kasi nakakainis sila eh. Ayoko nga magpakita ngayon ng 2 linggo para lalo silang mainis sa akin. Ay, hindi po pwede yung ganyan. Hindi po pwede yung ganyan. A president should always be accessible any time of the day. Dahil any time of the day or night, something could happen. Ayan po nangyari nung panahon ni Duterte, nawawala siya. Yung mga bataan niya naghahanap ng guidance sa kanya kung anong gagawin. Ayan, mahigit 200 vapor ng mga inchikang nandun dyan. Malapit na sila sa Palawan at yung ating exclusive economic zone, ando doon sila, nakahimpil doon, nangingisda doon. At hindi lang po yung hindi lang po yung Julian Felipe yan. Marami na pong kinamkam yung mga inchik na yan na dahil sa malambot na foreign policy ni Duterte. Parami ng parami yung mga kinakamkam nila. Alam po ba niyo ang sabi ng mga expert, maritime expert, yung mga inchik na yan na kinamkam yung mga territory natin, yung mga territorial waters natin ng panahon ni Duterte. Nadagdagan yung kinamkam nila. Alam po ba niyo ang kanilang kwenta? Sa ngayon sa kanila conservative estimate pa po ito Ang kanila pong conservative estimate 240,000 kilos na isda ang binibingwit ng mga inchik na yan illegally sa ating teritoryo. Mga isda na dapat sana yung makikinabang yung mga maralit ang magasaka natin. Isipin po niyo yung kalokohan ginagawa sa atin ng mga inchik na yan. 240,000 kilos of fish a day ang nakukuha nila dyan, conservative estimate yan, nakukuha nila araw-araw yan. Nililimas yung yamang dagat natin ng mga inchik na yan. Nasaan ang liderato ni Duterte sa mga panahon ito? Tahimik siya nung ang pagkakaalam ko hanggang sa ngayon hindi pa siya nagsasalita tungkol dyan sa Julian Felipe Reef incident na yan. Ang nagsasalita lang puro yung mga bata niya. Nagpa-file ng protesta, nagsasalita si Lorenzana, pero si Duterte tahimik, hindi nagsasalita. At ako'y medyo nainis pa ako ng konti nung nagbasa ako ng dyaryo kahapon ba yun o kanina. Sabi nung kanyang madaldal na presidential spokesman, Harry Roque, hayaan nyo na kang manahimik ang Pangulo kasi he is engaged in silent diplomacy. Hayaan nyo na magsalita yung mga ibang tao para sa kanya. Siya ay mananahimik na lang dahil meron naman siyang ginagawa.
meron naman siyang lihim o private na diskarte para wag nang lumala pa ng lumala yung mga kinakamkam na territorial waters na yan, ng mga inchik. Kinukuha sa atin yung mga yamang dagat natin. Sinublob ko pambihira itong presidential spokesman na ito. Kung yan ang katwiran ni Duterte, mananahimik, hindi magsasalita at engage daw sa private diplomacy, para sa akin po, pagkapakita ng weakness yan. Bakit kinakailangan kang makipag-usap sa kanila ng palihim? Oh. Kaya nga tayo nagdemanda sa International Court nung kamkamin yung mga teritoryo natin. Kaya nga tayo nagdemanda dahil hindi na nga makuha yan sa bulungan, kalabitan, pakiusapan Kaya nga tayo nagdemanda dahil gusto natin humingi ng maliwanag na ruling sa International Tribunal na matigil itong pangangamkam na ginagawa sa ating territorial water. Pero sabi ni Harry Roque, wag kayong magulumihanan. Ang Pangulo lihim na nakikipagbulungan, nakikipagdiplomasya para ayusin yung problema natin na yan. Yan po ang nais kong sabihin sa bagay na yan. Na isang Pangulo, hindi dapat na ginagawang laro yung sasadyain niyang mawawala siya ng 2 linggo. Hindi mo siya makakausap. Lumilika siya ng agam-agam, tsaka restlessness, political instability, ugly rumors, at kung ano-ano pa. Dahil ang katwiran lang pala niya sinasadya niyang mawala para lang buskahin yung kanyang mga kritiko. Hindi po ganyan ang behavior ng isang matured na political leader. Ayan po ang aking gustong sabihin sa iyo dyan sa paglitaw ni Pangulong Duterte kailan lang sa national television. Ngayon, tanong, dapat po bang si Rodrigo Duterte magbitiw na sa kanyang pwesto bilang Pangulo? Kaya ako po kung tatanungin nyo nung pang isang taon, sumulat na ako ng artikulo dyan sa social media. Sinabi ko na palagay ko itong pagkawala ni Duterte ng matagal, kasi noong August 27, 2020 yata yun, August 27, nagsalita siya sa State of the Nation Address. Nagsalita siya August 27, tapos nawala siya ng mahigit 1 buwan. Paglitaw niya September 31 mahigit 1 buwan. 1 buwan siyang nawawala, hindi makita. Kung ano-ano yung mga katwirang sinasabi ng mga bataan niya, kesyo, isang bundok daw na papeles yung pipirman, malakas pa raw sa kalabaw, nagtatrabaho daw. Kaya lang, hindi nila masabi kung paano mo kakausapin, nasaan siya, nawawala siya. At yung mga bataan niya hirap na maghagilap ng katwiran kung bakit nawawala ng mahigit 1 buwan itong Pangulo na ito. Kaya tuloy na sabi ko, kamakailan lang na may pagkapangulo ka at merong question sa kalusugan mo, harapin mo. Sa isang demokrasya po, yung kalusugan ng isang Pangulo hindi yan sikreto at hindi yan kinakailangan maghagilap ka pa ng kung ano-anong katwiran. Ilabas mo na lang yung medical certificate. Ang kailangan dyan isang medical bulletin, an appropriate medical bulletin issued by a proper doctor. Huwag mo hayaan yung mga Roque na yun, mga Panelo, mga kung sino man na nagsasabi na wala kang sakit at ikaw nawawala ka na 1 buwan, pero nakabaon ka naman sa trabaho. Nawawala ka nga, pero nagkatrabaho ka nang hindi nakikita ng taong bayan. Sa isang demokrasya po, hindi pwede yung gano'n. Kailangan nakikita ka ng taong bayan nagkatrabaho mismo. Hindi naman para bantayan ka, kung hindi yung ibig sabihin nagkatrabaho ka ng normal. Nasaan ka ba? Tumatanggap ka ba ng regular na bisita? Sino-sino bang
Nakakausap mo ng araw na ito, ano ba ang ginagawa mo? Oh. Kaya nga merong Office of the President, di ba? Merong presidential spokesman. Yan ang nag-report kung ano ginagawa ng Pangulo, nasaan siya, sino-sino mga tawang nakaharap niya ngayong araw na to, sinong ambassador ang nagpresenta ng kadensya sa kanya, sino-sino mga delegasyon ng mga negosyante, political leader ang nakausap niya, sino-sino mga sektor sa lipunan ang nakahalubilo niya. Yan po ang presidente, yan po ang normal sa isang functioning democracy. Hindi po normal sa isang demokrasya yung presidente nawawala ng isang buwan, nawawala ng 2 linggo. Tapos pagka hinahanap mo, hindi mo alam kung saan nag-uopisina. Hindi mo alam kung sino-sino ang kinakausap. Ayan po ang, kaya po nasabi ko na itong paulit-ulit na ginagawa ni Duterte ng ganito, kamukha nung 2017 yata yun. Independence Day celebration, birthday ng bansa, wala siya. Alam po nyo, sa Amerika na lang halimbawa, pag sinabi mong July 4 celebration, Independence Day, July 4, 1776, yan ang talagang big day. Hindi lamang para sa Pangulo, kundi sa mga Amerikano. Pag sinabi mong July 4, andyan yung presidente. Si Duterte, Independence Day, wala. Sinasakop tayo naman. Ang Pilipinas po ang totoo po niyan ang paniniwala ko, ang Pilipinas sinakop na Sinakop na tayo ng mga incheck. Kung pagbabatayan natin yung 240,000 kilos a day na nililimas yung isda natin, ng mga incheck na yun, illegally. They are illegally fishing on waters that are part of our exclusive economic zone. That to me is already a proof that we have been colonized already. And the way these Chinese are behaving, the way they treat us, the way they drive away our newspapermen who are taking a look at what these Chinese are doing in our territorial waters. They're already behaving as though they are the imperial powers in the Philippines. They're already behaving as though they are the new colonizers in the Philippines. Ang Pilipinas po ngayon, kung tatanungin nyo, para pong maayahan din tulad ko ang Pilipinas sa isang babae na yung po ating inang bayan, parang ang kahalin tulad parang isang babae na hinubaran ng damit pagkatapos nakahantusay sa sahig at ginagahasa ng dayuhang mananakop na incheck. Yan po ang kalagayan ng Pilipinas ngayon. Wala na po tayong dignidad sa harap ng community of nations. Labas-masok. Itong mga vapor na mga inchik na ito, nangingisda doon, sinusurvey yung ating mga karagatan, naghahanap ng makakalkal na langis, natural gas, taklobo, isda, mga yamang dagat, at wala tayong magawa. Ang presidente napakatahimik. Katakataka po yan kay Duterte. Bakit po? Bakit po katakataka yan? Kasi sa pag-aaral ko, at palagay ko sasangayon kayo sa akin. Sa pag-aaral ko po, si Duterte ang pinakamadaldal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Wala pa akong nakita sa Pilipinas na kasing daldal itong presidente na ito. Ang mga talumpati nito inaabot ng 2 oras, very long-winded, very kilometric. Yung mga talumpati niya bordering on inanities, vulgarities, nonsensical matters, and yet on the matter of the rape of Philippine sovereignty by these Chinese overlords. I call them overlords kasi sa tingin ko nasakop na po tayo. Yung po mga iba dyan na nag-iilusyon pa na tayo nuumpisahan pa lang sa koping. Hindi po, nasakop na po tayo. Andyan na po sila. At ayaw nang umalis. Ilan na yung mga rift na yan na dapat tayo ang may control. Tinabunan ng lupa. At ginawa ng mga military bases yung mga rift na yan. Gumawa na ng artificial island. At yung kanilang mga isla na yun, nilagyan na ng mga sandata. May mga missile na doon, nakatutok na sa atin yung mga sandata nila kung saan yung magkakaroon ng digmaan.
sa gawing ito ng mundo, sinakop na po tayo. At si Duterte walang kakibo-kibo. Kaya hindi ko masisisi yung mga iba na nagsasabing si Duterte ngayon ang pinakamalaking traidor na lumilitaw sa ating bansa. Ay hindi siya kumikibo sa ginagawa sa atin ng mga Chinese na ito. Oh. Samantalang sa Amerika napaka-bagsik ni Duterte. Oh. Sabi niya, itong Amerika na to, baka hindi tayo binigyan ng 70 million na bakuna, palalayasin ko to, wala nang Visiting Forest Agreement. Kung ano-ano yung mga sinasabi niya kondisyon. Pero itong incheck, ginagahasa yung ating inang bayan. Hindi kumikibo itong taga Davao na presidenteng ito. Katakataka po yung kanyang pananahimik. Ang kanya pong pananahimik ay nagdudulot ng malalim na pagsususpetsa sa isip ng maraming mga Pilipino. Kaya po nasabi ko, kaya po ang yan ang dela kung bakit sa palagay ko, kung itong Duterte ito magpapakita ng patuloy na malambot o marshmallow policy sa mga inchik na to palagay ko panahon na para magbitaw siya sa trabaho. Ibigay niya sa isang pangulo na kayang manindigan. Kahit sa tinig man lamang ay manindigan at ipakita na hindi nila pwedeng kunin yung mga ari-arian natin, yung ating territorial waters ng ganyan-ganyan na lang. Kaya po, sa aspeto na yan, sa national sovereignty, palagay ko, panahon na para magretiro na siya. Kung ganyan din lang na ang papakita niya, palagay ko, panahon na para mag-resign siya. Dahil nabibilad masyado sa kahihiyan ng ating bansa sa Community of Nations. Pangalawa po, ang isang dahilan kung bakit palagay ko panahon na para mag-resign siya. Kasi po, yan ang pangako niya Pag hindi niya natupad yung malalaking pangako niya, 3 bagay daw yung kanyang gagawin pagka hindi raw niya nalinis yung Pilipinas sa problema ng drugs, problema ng katiwalian, at problema ng kriminalidad. 3 bagay daw yung pwede niyang gawin. Number 1, mag-resign daw siya. Number 2, magpapakamatay daw siya. At number 3 ay magpapabaril daw siya. At nagbigay pa siya ng deadline. Sabi niya 3 to 6 months malinis itong bayan na ito. Pagkatapos sabi niya pagkalipas ng 6 na buwan, sabi niya sabi niya, hindi ko alam na ganyan pala kabigat yung problema ng drugs. Ganyan pala kabigat yung mga problema ng bayan natin. Sabi niya hindi kaya ng 6 months, bigyan pa niyo ako ng 1 taon para lutasin niya. Pagkatapos ng 1 taon sabi niya kinakailangan ko pa yung buong termino ko, 6 na taon para malutas ko yan. Pagkatapos hindi pa dumating yung 6 na taon, sabi niya, hindi ko na kayang lutasin yan. Ano po ang nangyari? Una-una, nakakita ko, wala naman siyang balak magpakamatay. At ako naman po, hindi naman ako, kung si Duterte, natutuwa siya na yung kanyang kalaban na nakakulong at nagdurusa. Ako naman po, kahit na ayoko kay Duterte, hindi naman po ako nananalangin na siya yung magpakamatay. Wala naman po akong ganong mga morbid na kaisipan laban sa Pangulong ito. Pero yun ang sabi niya, siya nagsabi nun, hindi naman ako, na magpapakamatay siya pagka hindi niya nalutas yung problema ng katiwalian at saka ng drugs sa ating bansa, kriminalidad. Pangalawa, sabi niya, kung hindi ako magpapakamatay, magpapabaril daw siya. Sabihin papayag siyang magpapayag ng squad o magpa-assassinate. Hindi ko rin po, hindi ko rin po pinapangarap magpa-assassinate siya. Hindi po ganun ang kaisipan ng inyong abang komentarista. Ang akin po talagang gusto na tuparin niya, hindi na bali yung 2 na yun. Hindi man niya tuparin yun, okay na sa akin yun. Ang gusto kong tuparin niya yung kanyang pangako na mag-resign siya pagka hindi niya nalutasan yung mga problema na yan.
Ba't ko po nasabi? Kasi nabigo siya eh. Ang Pilipinas ay, ang gobyerno ng Pilipinas ay nakalubog sa pusali ng katiwalian. Tuloy-tuloy ang nakawan sa ating bayan. Magmula sa local government hanggang doon sa kataas-taasan, hanggang doon sa itaas na ahensya ng gobyerno, tuloy-tuloy ang katiwalian, tuloy-tuloy ang nakawan sa gobyerno. Hindi na po ito pong issue ng katiwalian, hindi na to debatable eh. It is beyond debate. It is indisputable that Duterte has given us a corrupt government. And Duterte himself, by his own admission, says that his Philippine government is mired in corruption. Kaya po nasabi ko na panahon na para mag-resign siya sapagkat binigo niya ang sambayan ng Pilipino. At siya ang nangako na bibitawan niya yung kapangyarihan pagka nabigo siya. Alam po ninyo kaya ko po pinapagdiinan yan Kasi po alam niyo si Duterte nung kumakandidato yan, maraming binitawang salita yan na dahil sa mga salita niyang sinabi, narahuyo ang sambayan ng Pilipinas para iboto siya. Ano yung sabi niya? Ang sabi niya, I am the last card of the Filipino people. I am the last card of the Filipino people. Sa Tagalog po siya daw ang huling baraha ng sambayan ng Pilipino. Kumbaga sa sugal siya na lang ang chance mo para manalo. Ibig sabihin po, itong ating bansa kumbaga sa sugal papunta na sa aso ito. Ito ipalubog na ito sa kumunoy ng pagdaranita, pero dumating siya. At siya ang huling baraha natin. Pero lumitaw na hindi pala siya magandang baraha. Kumbaga pala sa sugal pangit na baraha pala itong si Rodrigo Duterte. Binigyan niya tayo ng gobyerno saksakan ng baho sa katiwalian. Umaalingaso po sa baho at amoy ng katiwalian itong bayang Pilipinas. Mga mayor, mga governor, mga congressman, DPWH, BIR, Bureau of Customs, Philippine National Police nakalubog sa kumunoy ng katiwalian. Palagi ko po kung merong Pilipino dyan na magsasabing ang gobyerno napakabango ang amoy, palagi ko po yung Pilipino na yun he better check his fact or he better check his head. Kung merong Pilipino magsasabing ang Pilipinas ay napakalinis ngayon, napakalinis ng PNP, napakalinis ng gobyerno, walang lagayan, walang langisan, walang kalabitan, walang arigluhan, walang suhulan. Palagi ko kung merong Pilipino magsasabi na ang Pilipinas walang ganyan, palagi ko ang dinidescribe niya hindi Pilipinas, baka ibang bansa. Sapagkat ang Pilipinas po ay punong-puno ng katiwalian. Yung plaka lang hindi maibigay. Plaka lang. Binayaran mo na yung plaka ng ilang pong taon, 4 na taon, 3 taon, binayaran mo na lahat, hindi pa maibigay ng gobyerno. Hindi mo mala kung saan dinala yung pera ng LTO na yan. Nabigo siyang pulis, Philippine National Police. Hindi ko nila lahat, pero malinis pa ang PNP. Palagay ko po mapwera na lang siguro yung Burmese Police. Palagay ko po yung Philippine National Police isa sa pinakamabahong Philippine National Police, itong PNP sa ilalim ni Duterte. Mantakin mo PNP Chief Albayalde mismo, hepe ng police mismo inaakusahan ng involvement sa drug trafficking. Yung Albayalde na yun hindi ko malaman kung umuusad yung kaso nun. Si Duterte ang nag-appoint nun, Philippine National Police Chief Albayalde, taga Pampanga yata yun. Sinasangkot ng kapwa niya general na miyembro ng sindikato na protektor ng droga at nagbebenta ng droga na nahuhuli sa mga malalaking drug lord. Magsabi kayo ng krimen sa katalogo ng kriminalidad na hindi ginawa ng PNP. Wala kayong makikita. Halos lahat na yata ng krimen kinakasangkutan ng Philippine National Police na ito.
At ang nakababahala pa itong mga PNP daw na ito meron yun daw mga ibang PNP element sangkot pa sa extrajudicial killing. Oh. Magsabi po kayo po ang magsabi kung malinis ang PNP natin. Kayo po ang magsabi kung malinis ang local government natin. Kayo po ang magsabi kung nalinis Duterte, yung DPWH, yung BIR, yung Bureau of Customs. Kayo po ang magsabi. Pero ang sabi ni Duterte, lilinisin niya. 3 to 6 months, malinis ito. At ang sabi niya, pag sa loob ng 6 na buwan, ay hindi ko nalinis ito. Piina, nagmura pa. Hindi ko na malilinis ito sa loob ng 6 na taon o hanggang habang buhay ako. Kaya sabi niya, yan lang ang binibigay kong taning sa akin. Pag 6 na buwan, hindi ko nalinis yan, mag-i-resign ako. Sa ibang pagkakataon naman, sabi niya, magpapabaril daw siya. Sa ibang pagkakataon naman, sabi niya, magpapakamatay siya. Alam po ninyo, kaya ako ganito magsalita. Tayo mga Pilipino, maiksi ang memorya natin Hindi natin pinapalagot yung mga politiko sa mga sinasabi nila. Masyado tayong mahigpit pagka yung kapitbahay natin nangako at hindi tinupad. Mabagsik tayo. Walang kwentang tao yan kasi alam mo, sabi, ganito ganyan. Hindi naman tinupad. Walang kwentang tao yan, walang kwentang kausap yan. Pero sa mga politiko natin, maluwag tayo. Samantalang dapat dyan tayo maghigpit dahil yung mga tao na yan, malalaki sweldo niyan. Mukha ni Duterte. Nawawala ng 1 month, nawawala ng 2 weeks. Hindi mo malaman kung paano nagtatrabaho sa nag-uopisina. Magkano sinusweldo ng presidente? Never mind yung sweldo, magkano mga allowances niyan? Ilan ang doktor ng presidente ng Pilipinas, dentista, private nurse, super, presidential guard, manikurista, masahista, alalay, hangers-on. Ano-ano yung mga allowances niyan? Intelligence fund yan, bilyon-bilyon. Pagkatapos mawawala ng 2 linggo, mawawala ng 1 buwan. Pagkatapos hindi naman tayo mabigyan ng magandang katwiran kung ba't siya nawawala. Basta ang sinasabi lang sa atin iba-iba pa nga yung sinasabi. May nagsasabing nakabaon daw sa dami ng trabaho. Nagkatrabaho daw ng napakadaming trabaho. Huwag daw tayong mag-alala kung nawawala, napakarami daw ng trabaho. Pagkatapos lilitaw, iko-contradict yung sinabi ng kanyang mga propagandista. Kaya ikaw ako nawawala, kasi talaga sinasadya ko. Yan ang sinasabi ng mga alalay niya iba. Nagtatrabaho po, malakas po ang katawan, gabundok po yung mga papeles na pipirmahan. Kaya po, nasabi ko tuloy na kung ganyan ang ganyan si Duterte, mag-resign na siya. Alam po nyo sa isang demokrasya, the political stability and the smooth flow of government functions should never rest on the health or sickness of a person. Hindi po ganun ang demokrasya. Sa isang demokrasya, pagka hindi mo na maipaliwanag kung ba't nawawala ka na napakatagal, may sakit ka, o tamad ka na, o wala ka ng gana, wala ka ng drive, wala ka ng energy para pa gawin yung trabaho mo, may mag-resign ka na. Ibigay mo yan sa constitutional successor mo. Yan po ang demokrasya. Kaya po, para sa akin, batay sa pinapakitang performance ng Duterte, kasi masyadong marami ng rumor na lumulutang. Kesyo nag-uopisina raw, once a week na lang. Tapos nawawala pa ng mga mahabang panahon, hindi man kung nasaan. Yan naman si Duterte, hindi naman niya pakaraniwang tao, presidente ng Pilipinas yan. Bawat desisyon yan, apektado ang buhay natin. Apektado ang kalagayan natin. Tapos mawawala ng napakatagal. Ang Pilipinas ngayon, ang mapwera siguro Indonesia, ang pinakamataas na COVID infection. Kanina nagbabasa ako ng dyaryo, nasa 900,000 na ang bilang ng mga tinamaan. Araw-araw, daan-daan ang namamatay. Umaagal yung mga healthcare worker. Wala na silang may saksak na bakuna. Wala na mga kama sa ospital. We do not know who is in charge of this healthcare problem. Noon pa, sinabi na namin na
itong Duterte nito, hindi dapat nag-appoint ng napakaraming sundalo ito sa IATF na yan. At ako po, hindi ko na rin palampas yung pagkakataon para ipahayag sa inyo na hindi lamang si Duterte ang gusto kong mag-resign. Ang gusto ko magsipag-resign lahat ng mga sundalo na yan na nasa IATF. Nasabi ng mga nag-observe, sila ang nagpapatakbo ng healthcare COVID corona response team na yan. Sino-sino po yung mga yan? Yung National Task Force, leaders na yan, Lorenzana, Anyo, yung Chief Implementer, Galvez, sila nagpapatakbo niyan. Pero tingnan nyo ang nangyari sa COVID corona response performance nila. Palpak, hindi po ba? Meron ba sa atin magsasabi dyan na they are performing an excellent job? Ang daming namamatay, ang daming na-infeksyon. Walang bakuna. Mabagal ang bakunahan. Hindi makaahon-ahon yung ating bansa sa kahirapan at magkaroon ng normal na business life, religious life, political life dahil nga nakalugmok tayo sa sakit at karamdaman na bunga ng COVID corona na yan. Kaya po para sa akin, hindi lamang si Duterte ang dapat pag-resign, kundi lahat ng mga general na ito. They should bear responsibility for the outstanding failure of this COVID corona response. Para sa akin po, yung mga tao na yun, akuin nila yung kanilang kasalanan. Huwag nilang sabihin na yung taong bayan naniniwala ako may mga tao na pasaway, ba't ba hindi? Sa dami ba naman ng Pilipino na yan, 110 million tayo, mawawalan ba naman ng Pilipino dyan na matigas ang ulo? Pero para sa akin po, yung mga nangyayari na yan sa ating bansa, the people who should bear primary responsibility is the President, tsaka itong IATF na ito, itong mga general na ito na sa tingin ko ay inutil sila para i-handle ng tama itong COVID corona problem na ito, na ngayon ay patuloy na pumuputok ang bilang ng mga namamatay at nakakasakit. Nais ko pong, palay ko po, wala na akong panahon. Nais ko pong wakasan yung aking komentaryo sa magitan ng pagbabahagi sa inyo nung sinabi ni Presidente Reagan doon sa kanyang presidential debate with Jimmy Carter noong 1980. Sa Amerika po kasi yan ang uso yung magdidebate yung dalawang magkalaban sa pagka-presidente. Sa katapusan po ng debate, bibigyan sila ng kahuli-hulihang message sa television audience. At ang nakatawag po sa pansin ko dun sa presidential debate na yun, hindi ko matandaan yun, hindi ko makalimutan yun, yung tanong ni Reagan na palagay ko po yung naaangkop din sa ating kapanahonan ngayon. Ang sabi po ni Reagan doon sa kanyang pangwakas na pananalita doon sa presidential debate na yun noong 1980 hinarap niya yung American TV audience, saka ang sabi niya ganito. Nag-iwan siya ng mga tanong na sabi niya yun ang dapat na sagutin ng mamamayang Amerikano. Sabi niya, kayong mga Amerikano, sabi niya, nakikinig sa akin. Are you better off now? Are you better off now than you were 4 years ago? Is it easier for you to buy things in the store now than it was 4 years ago? Is America safer, more secure, stronger now than it was 4 years ago? Do you feel that America is more respected now than it was 4 years ago? Sabi niya, kung ang sagot niyo dyan sa mga katanungan ko na yan, oo. Iboto niyo si Jimmy Carter. Pero kung ang boto niyo ang sagot niyo na hindi, ako po iboto niyo. Yan din po ang gusto kong itanong sa ating mga kababayan ngayon. Sa usapin ng kung dapat bang magbitaw na sa pwesto si Duterte o hindi, itanong natin sa sarili natin. Number 1, mas maganda ba ang buhay natin ngayon sa ilalim ni Duterte kesa nung hindi pa nauupo si Duterte? Mas madali ba para sa atin ang bumili ng mga pagkain, mga pangunahin natin pangangailangan, pagkain, gamot?
mga pangangailangan sa buhay, mas madali ba tayong bumili? Mas may pera ba tayo ngayon na pambili ng mga pangangailangan natin ngayon na panahon ni Duterte? O 5 years ago, nung wala pa si Rodrigo Duterte sa buhay natin, yun ang mga mamamayan. Ano pa po? Mas ligtas pa tayo sa ating mga tahanan? Mas ligtas ba ating mga lansangan? Mas mapayapa ba ang ating bayan? Mas may kapayapaan ba tayo sa ating buhay ngayon na nakaupo si Duterte? O 5 years ago, nung wala pa sa ating buhay itong Rodrigo Duterte na ito na kasalukuyang presidente ng Pilipinas. Mas ginagalang ba ang Pilipinas ngayon sa paningin ng international community? Ngayon na si Duterte ang presidente? O bago maupo itong presidente Duterte na ito? Mas meron ba tayong maaliwalas na kinabukasang hinaharap sa ilalim ng panunungkulan ni Duterte? Mas positive ba ang ating, mas maaliwalas ba ang ating kinabukasan na naghihintay sa atin, sa paningin natin, sa ilalim ni Duterte ngayon? O bago na upo si Duterte sa kapangyarihan? Kung ang sagot po ninyo kamukha ng sagot ko na hindi, at mas mahirap ang buhay natin sa ilalim ni Duterte, palagi ko po nagkakaisa tayo ng damdamin at diwa na panahon na para mag-resign itong Rodrigo Duterte na ito. Sapagkat ang Duterte na ito yung nagdulot sa atin ng matinding bangungot ang inabot natin sa ilalim ng liderato. Itong walang kakwenta-kwentang leader na ito na nagngangalang Rodrigo Duterte. Sa ganito pong diwa ay napaalam na po ako at sana ay nagkaroon kayo ng kaliwanagan sa komentaryong inihatid sa inyo ng inyong walang kabuluhang komentarista. Sa ganitong punto po ay maraming salamat sa inyong pakikinig at salamat sa panahon na iniyukol nyo sa akin. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.